Senador Drilon ng Liberal Party ang akusasyon ni Pangulong Duterte na mga anyay dilaw ang nasa likod ng umano'y pagpapatalsik sa kanya. Ang Pangulo may mga siniguro naman sa taga Bicol tungkol kay Vice President Robredo. Balitang hatid ni Cedric Castillo. I will assure Lenny and the rest of the Bicol region that you will have her until the very end of his term. Yan ang siniguro ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kababayang Bicolano ng Vice Presidente sa groundbreaking ceremony ng Bicol International Airport sa Daraga, Albay. Ilang araw yan matapos ihayag ni Vice President Robredo na nalaman niyang may mga nagpaplano di umanong alisin siya sa pwesto, bagamat hindi niya isinisi sa palasyo. There is no such thing as removing a Vice President. Salamat. Thank you. Salamat for the reassurance. Pero may atake pa rin ng Pangulo kahit pa hindi direktang binanggit ang partido ng Vice President Leni Robredo. Yung yellow, you wait for your time. Tapos na eh. Mas malaman ang akusasyon niya kasabay ng pagbanggit din sa kulay ng Liberal Party na meron ding siniguro naman sa ating Pangulo. Yung mga yellow dyan, nagde-demonstrate kayo, hindi kayo. Kayo nang hindi kayo. You want me out because you cannot accept defeat. Totally unfounded. The allegation that we are out to oust the president. Wala pong katotohanan yan. We have not discussed any plot to change the president. We respect the mandate of our people. Bago niyan, may apoy nga bang pinagmumulan ang usok ng pangamba ng dalawang lider. Ang batayan ng kampo ni Robredo, text ng mga mapagkakatiwalaang source na aalisin siya sa pamamagitan ng recount. Habang ang batayan ng kampo ni Duterte ay ang panawagan daw ng isang PhilAm businesswoman. Noong August, maalala nyo, the President raised yung tungkol kay Miss Lewis, July or August, and nobody was talking about it. Nobody believed it. And now, Ms. Lewis is going out in the open and saying, let's oust President Duterte. Impeachment lang naman ang legal na paraan para mapatalsik ang Pangulo. Pero ang makapagpapagulong niyan ay ang Kamara kung saan may supermajority ang mga kaalyado ng Pangulo. Cedric Castillo, GMA News.